Ah, Magandang gabi sa lahat. Ah, Magandang gabi sa mga OFW natin, wherever you are in the world. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo. Kung ano man ang time zone nyo, magandang araw sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH. But bago ang lahat, gusto ko lang i-lambing sa inyo na paki-like naman ng video na to, then try to share this video doon sa mga kaibigan natin, mga kilala natin, and then ang pinaka-importante, subscribe kahit pa isa-isa lang. Salamat din sa mga bago nating mga viewers for visiting this channel, at yung mga regular viewers natin, salamat po, at yung mga subscriber din natin. Salamat sa patuloy niyong pagtangkilik dito sa Justin Talk News page. Well, sa gabing ito, meron lang tayong pag-usapan, but this is an opinion, this is a scenario playing. Ibig sabihin, pag-usapan natin, subukan natin himay-himayin kung itong sasabihin nating posibleng mangyari ay mangyari. At ano ang dahilan bakit nagkaroon ako ng ganitong opinion. So, sabihin natin dito pa lang, these are the product of our very productive na pag-iisip, at sabihin na ninyo, these are speculations, but this itong pangyayari na posibleng mangyari is in the realm of possibility. So I just want to say before discussing this topic. So ano ba yung topic natin? Is there a possibility kung matalo, malaki naman talaga ang posibilidad niyan, malaki ang porsyento na matalo ang alyansa ni BBM. Ano kayang gagawin nila kung matalo? They will forgo with the notion na yan talaga, yan, natural lang yan sa election, or meron silang gagawing bagay para maibsan itong kanilang failure dito sa election kung mangyari man yan, kung everything goes wrong. Kasi we're going to the elections at we know that there will be massive cheating dito sa election na to. But in my previous vlog, I stated na if we counter the massive cheating with a massive votes for the Duterte, hindi nila matatalo ang team ni President Duterte. Dahil nga, kung talagang malaki ang volume that are voting for the senator sa President Duterte, hindi nila kayang abutin yan through cheating. Kasi may limit ang pandaraya through the computer. May limit yan. Hindi yan ibig sabihin na dahil computerized na yan, mandaya sila na walang limit. Meron yang limit. At yan, in-explain na ng maraming expert. Kung narinig yung mga expert, narinig yun, yan talaga ang mangyayari, na hindi talaga totally madaya through the computer in great numbers. Meron siyang ceiling doon sa pandarayan nila. I think galing sa mga magaling sa computer, magaling dyan sa pag-analyze ng input output ng BCM ng computer na nagbibilang, at doon natin linalagay yung mga balutan natin. Hanggang 8 million lang talaga daw ang maximum na pwedeng dayain nila in one sitting. Ibig sabihin, pwede sila makadaya ng ganyan per senator, 8 million, kasi 12 naman eh. So may plus na 8 million na yung mga senators na yan. And to counter this nga, napakasimple lang. Bubuto tayo ng higit sa 8 million. 8 million na sila sa start. Pero kung around 65 million yung botante sa Pilipinas, kung bubuto yung more than 50%, 60% for
the Duterte, hindi talaga nila maabutan. Hindi nila matatalo ang mga Duterte. Kaya dito ko ibase sa fact na ito na ano kayang gagawin ng administration ni PBBM kung matatalo sila. So, itong sasabihin ko is one of the possible scenario na mangyayari. So, ito nga, speculation lang, product of fertile mind, very fertile yung isip natin eh. Nakikita natin kung ano bang gagawin ng kalaban later on. So, isa rin na ito sa advantage natin kung lagi tayo mag-iisip ng ganitong paraan para ma-anticipate natin kung anong gagawin nila. So ito, ibig sabihin na precondition na yung isip natin. There's a possibility na gagawin nila ito. So we are ready. Meron tayong nakahandang mga countermeasures para dyan sa mga bagay na yan. So ito, bakit nakapag-isip ako ng ganito? Ito pala ang una nating topic kasi we have another topic. Yung sinasabi ni Gadon, with regards to BP Inday Sara. Ngayon, ito nga, bakit napag-isip ako ng ganito? Kasi nakakaduda ang mga pangyayari at mga pronouncement ng mga official ni BBM. Ano yun? Unang-una, magtataka ka, si Browner, AFP Chief of Staff, nagsasalita, inutusan yung mga 2nd Division na Philippine Army na maghanda for a possible destabilization sa Metro Manila. Baka nga daw mayroong nagbabalak na i-destabilize or magkaroon ng rebellion, magkaroon ng people power and at the same time rebellion. Kaya pinapahanda niya ang more than 7,000 to 8,000 AFP personnel na i-deploy sa Metro Manila. So yun ang isa. Sino bang may kakayanan ngayon sa panahon na ito na mag-destabilize sa bansang ito, na magkaroon ng initiate a regime change? Wala. Sino bang may armas ngayon? Sino ba yung makakaliwa? Wala na sila eh. Kakampi na ng administration. Paano mo masabi na mag-destabilize sila? Yung mga tao, ilang rally nang dumaan, mayroong destabilization na nangyayari. Yung nga dito sa channel na to, lagi nating sinasabi, walang people power na maging successful kung hindi mag-participate ang military. Paano nga maging successful ang military na sa administration na kay BBM? Di ba? Magtataka ka ni Browner bakit nagsalita ng ganyan. Hindi kaya ito preconditioning para sa kinokondisyon yung mga isip ng mga mamamayan na something like destabilization or a rebellion will happen. I don't know kung kailan yan. Or are they preparing a script or a scenario na ganyan ang mangyayari in the future? Kung ito nga, ang basihan ko dyan, kung may mangyari sa election na disadvantage sa kanila, yan ang pagkatalo nila sa PDP Laban. So, yan ang option nila. So, maraming bagay na posibleng nag-decide sila na ganyan ang gagawin. Ngayon, nagsalita si Martin Romualdez. Pangalawa, sa sinabi ni Browner, ito naman, magtataka ka. After a couple of days, ito naman ang sinabi ni Martin Romualdez. Napakaaga naman yung pabagsakin ang administrasyon na to. Di ba pareho sila pag-iisip ni Browner na mayroong magpabagsak sa administrasyon na to? Ito, i-prepare. Baka mapigilan natin kung anong mangyayari na pagpabagsak ng administrasyon ni PBBM. Ito naman sa kabila, yun ang sinasabi. Wala naman silang basihan, wala naman silang sinasabi. Sino ba ang magpabagsak? Is there any group or any organization or any political group or renegade military na pwedeng mag-start niyan? Wala naman silang minensyon.
So, hindi ito start of a script na ultimately mag-point out kay BP Sara as the one who leads this destabilization. Nabulol na. Ang pag-destabilize na ito na pinamunuan ni BP Sara. Hindi kaya ganyan ang nila, ang direksyon? Nakakaduda eh. Wala naman basihan. Bakit sabihin nila yan? At saka, hindi nila pinawint out kung sino. Sabihin nila, it's a military secret. Pero hindi eh. Kung ayaw nyo mangyari yan, sabihin ninyo. Sabihin ninyo kung sino. Para ngayon, meron ng paraan na mapipigilan. Pero hindi eh. Parang kinokondisyon ang mga isip ng mga tao na merong something is going to happen. And this is a script na sa tingin ko binubuo na at ine-execute na ngayon. So, napakadelikado ng sunod na balak ng administrasyon na to. O, sabihin mo, bakit gagawin din nila ni Romualdez yan at ni Browner? Alalahanin nyo, si Martin Romualdez 14% lang ang trust and performance rating niyan. Kahit anong gagawin niya, billions na ang ginastos niya, hindi tumaas. So talagang ini-expect nila na matalo talaga sila sa eleksyon na to. Dahil nga wala nang tiwala mga tao sa kanila. At si BBM, yung trust rating niya negative 22, 29. Then yung una niyang trust rating is 25% lang. So makikita so nabahala sila nito sa mga surveys na to with regard to trust and performance rating. Kaya may option na kagad sila. Itong mga tao na to hindi natatakot sa mga ganyang gagawin. Marami ng business nila ginawa yan. At alam nila kung anong mangyari, ito ang sunod natin na option. Spekulasyon lang natin ito opinion lang natin ito. Kaya huwag kayong magsabi na we're inciting to sedition. At isa pa, magtataka ka, lahat na charges ngayon sa mga vloggers, yung mga sikat na vloggers, magagaling na vloggers, puro inciting to sedition. Diba? Iko-connect mo. Si Inday, may inciting to sedition yan during doon sa yung tinitreat daw niya sa BBM. Diba? BBM, si Romualdez at saka si First Lady Lisa. May inciting to sedition. Kaya pwede yung kumpul-kumpulin yan, maging isang magandang script yan, at pwede nilang gagawin, i-implement yan. Ito pwede gagawa ang drama yan. Galing din sa kanila yung mga tao na yan, magkaroon ng barilan dyan. Pero siguro puro mga blank ang gagamitin na bala para hindi magkatamaan. O sa area lang magpaputukan. Pwede gagawin nila yan. Spekulasyon lang to para talaga ma-implement ang susunod na gagawin nila, which is the declaration of martial law. Kung mag-declare martial law, wala na, period. Kahit nanalo na yung lahat dyan sa Duterte, hindi rin pwede naman sabihin ni BBM na disband ko na yung Senate tsaka Congress for the meantime, at mag-a-appoint na lang ako ng mga senador at congressman na gusto ko. Wala nang eleksyon. Pwede ganyan, or directly gagawa sila ng another form of government na maging parliamentary in a martial time. Pwede niya gagawin yan. Hawak nila ang batas sa panahon na yun kung makapag-declare na sila ng martial law. So nakakabahala, di ba? Kung ganyan ang senaryo na mangyayari base doon sa mga sinasabi ni Martin Romualdez at saka ni Browner. Nagkaano sila nagkatugma yung mga pronouncement nila. Di ba? Kung matalo sila, yan ang gagawin nila. Kung hindi na nila mahawakan ng Senado, what's the use? Hindi nila mapataon si BP Sara. Dahil siguradong baliwala yung demanda ni BP Sara sa impeachment case niya. Hindi siya makonvict. So sigurado na siya maging presidente ngayong 2028. So the only way
mag-declare martial law, huhulihin lahat ng vloggers, huhulihin si BP Sara, ikukulong. Ganyan ang mangyayari sa tingin ko. But senaryo lang yan ha, spekulasyon lang yan, opinion lang natin yan. Hindi yan totoo, pwedeng hindi mangyari, pwede rin mangyari yung mga bagay na yan. So, ganyan ang basa ko dyan sa mga, kasi ang dami mga nagsasabi, ano kayang ibig sabihin nila? Meron bang magpabagsak sa regime? Yung iba nagsasabi mga vlogger, wala namang, sa totoo din naman, na kayo ang nagpabagsak sa sarili nyo dahil sa ginagawa nyo mga kabalasugan sa pamahalaan. Sa corruption, ang dami mga bagay na hindi nyo ginagawa. Yung development ng mga projects natin, wala silang kahit isang proyekto na masabi natin na talagang ginawa sa Remy na to. Ngayon, yung mga inflation, ang daming hindi mache-check yung, ang daming natatamaan dyan sa inflation dahil nga tumaas lahat na bilihin. Ang bigas, nakokontrol ba nila? Hindi, talagang wala. Yun ang sinasabi ng mga vlogger. Yun ang dahilan kung bumagsak kayo. Pero hindi yan eh. Iba ang pagkasabi ni Martin Romualdez. Pag yung majority daw, isa sa mga presidente na mataas na nakuha ng boto. Pero alam naman natin na anong ginawa niyo nung eleksyon. Mismo si Glenn Chong nagsabi na plus 8. Kung 30 million si Dongbong o 31, minus 8 million. So, magkano lang, ilan lang ang nakuha niyong boto? Parang 23,000. 23 million. Mataas pa ang boto ni President Duterte kung hindi pa kinapon, hindi pa binawasan, hindi pa nadagdag bawas. So, nakikita natin na puro yung mga pagsasabi ni Martin Romualdez, merong tinutumbok at merong hinahanda. Pareho sila ni Brownier. For no reason at all, pinaghanda yung Philippine Army na mayroon daw mag-destabilize, kaya maghanda kayo. Sa dami niyan, 7 million to 8 million katao yan, isang division yan, second division ng Philippine Army. So, nagtataka kayo. So, tandaan natin, nandiyan si Manong Enrile sa kanila. Siya ang nag-architect ng unang martial law ni Marcos Sr. Posibleng mangyari ngayon. Magkaroon naman ng ibang style, di ba? So, yun ang nakakatakot na senaryo na mangyari. At sana naman mali tayo. Sana mali tayo sa mga spekulasyon natin. But, nakikita natin na mayroong intensyon. At ito yung papuntahan ng intensyon na yan. Sa tingin natin, kaya natin magbasa ng mga ganyang galawan. Una, si Brownier nagsalita. Sa sunod, si Tambaloslos nagsalita. Iwan ko lang ngayong linggo na to kung ano na naman mangyari. But siguro, kung pakiramdam nila na talagang talo tayo, kailangan gawa tayo ng paraan. Alam naman si Martin alam naman si BBM. Kaya nga nilang ipagkanulo si President Duterte sa mga puti, mga European na puti. Kaya nilang gagawin ng ganyang bagay. Wala na makakapigil sa kanila, sa tingin nila. They are all that mighty. Para silang Diyos. Wala na makakapigil. Hawak nila military. Ang mga tao, madaling anuhin yan supilin sa mga military. So, yun na mangyayari. So, tingnan natin kung habang lumalapit ang eleksyon at lalong lumalakas ang Duterte kasi matunog ang black voting. At maraming tao na talagang naniniwala nagsisimpatiya kay President Duterte. Maraming beses ko na sinabi na hindi ito by accident lang. It is planned by President Duterte. It was planned by President Duterte. Itong senaryo na to, at he is very successful. Kaya siguro
nagbabalak din yung kabila na ika-counter natin to. Kasi kung ganito ang terrain, patuloy ang pagtaas ng mga kandidato, talagang matatalo tayo. So ngayon pa lang, gagawa na tayo ng script. Mga scenarios na ganyan, na mayroong mag-destabilize, mayroong ganyan, isang reason pa rin kung manalo yung mga kandidato ni President Duterte, bakit mag-destabilize pa yung oposisyon? Bakit mag-destabilize pa? Napanalo na nga eh. The way things are going ngayon, parang ganyan ang mangyayari. Kaya nga, siguro, kung makikita nila yan na patuloy yan, yan ang pinaka-worst na gagawin nila. So, ibig sabihin, failure yung cheating nila sa eleksyon na to. So, yun ang susunod na option na gagawin nila para talagang mahawakan nila buo ang Pilipinas na wala ng ibang makialam sa kanila. So, ulitin ko, opinion ko lang to, product of a fertile and imaginative mind lang. So, wag niyo ako i-charge ng kahit ano. Basta, I hope na hindi mangyari yan. I hope na hindi totoo yun. Pero kung maging totoo yan, balikan niyo ako, sabihin niyo sa akin, sir, totoo pala yung sinabi mo. Maliligayahan na ako diyan na ngayon pa lang nahuli na natin ang kanilang mga balak, mga masamang balak dito sa bayan natin, na magkaroon sila ng perpetuation of power. Ang greed nila, ayaw nilang alisin sa katawan nila, ayaw nila mawala yan sa kanila. So I hope na ulitin ko na hindi ito mangyari, hindi ito totoo. So ganyan na lang sa topic na yan. Ngayon, sa pangalawang topic natin, dahil sinabi ni Gadon na kiss update daw. Kung kayo, regular kayo nakikinig dito sa Justin Talk News Speech, matagal ko nang sinabi na ang endorsement ni BBM is a kiss update. Ngayon, baka nabasa mo yung vlog ko ha. Kaya si Gadon, kiss update. Paano maging kiss update yan? Paano maging kiss update? Baka nga ikaw ang kiss update. Kiss update dahil hindi ka talaga nanalo kahit kailan sa mga tinatakbuhan mong eleksyon. Hindi ka nanalo, Gadon. Tapos sabihin mo kiss update dahil wala daw ang totoong tao. Ano yan si Bungo? Ano kami? Ano mga DDS? Hindi yan mga truly na supporter ni President Duterte at kay BP Sara. Alam mo ba kung ilang nakuha ni BP Sara sa election last 2020? 32 million. So hindi yan tao ni Sara. So wala yang tiwala kay Sara. Hindi yan sumusuporta ni Sara. Napakagunggong talaga ni Gadon na yan. Kaya pala na-disbar ka eh. Mahina ka sa mga pag-analyze ng mga bagay. Sabihin mo, wala naman totoong tao. Ang tagal na ng tao ni President Duterte at ni Sara. Matagal na yan na hanggang ngayon patuloy ang pagsuporta. Ano nangyari nung birthday ni Tatay Digong? Hindi ba yung mga tao ni Tatay Digong? Yung lahat na nag-celebrate worldwide? Anong sabihin mo doon? Si BBM, ang wala ng tao, kayo lang naiwan dyan. Ang mga tuta ni BBM hanggang ngayon, kahit na nagkawindang-windang na yung grupo ninyo, halos mabiyak na yung alyansa. Sabi pa ng ibang vlogger, alkansiya daw, alkansiya ng bagoong, yun ang sinasabi nila. Halos mabiyak na yan, nakawatak-watak na. Tapos sabihin mo ngayon na kiss update. Ang katotohanan, ang kiss update si BBM, tingnan mo nga ano nangyari sa partido niya. Lahat na niya parang tatagilid eh. Una niyang sinabi nung salawag na magaling yung mga senador niya, talagang mga established na, may mga pangalan na. Kaya yung kay President Duterte, parang mga inutusan na ng Soka, kaya nabuo yung Team Soka. Nakita mo ngayon, ano nangyari? Warak-warak na yung nyo, partido nyo. Baka tuluyan na yung babagsak. Kaya, dapat si Gadon mag-isip muna. Ilang bisis na ba yung tumakbo na senador?
ilang buto lang nakuha niyan, parang 1 million lang, mga loyalist lang ang bumoto sa kanya. Kaya huwag na natin gaanong patulan yan si Gadon, alam naman natin yan baka inutusan na mag-react yan, kasi ngayon halos lahat na vlogger nagre-react. Nakakalimutan niya anong ginagawa ni BBM. Gaano si BBM ka-traidor? Nakalimutan ba ninyo yan? Yan yung ginawa ni BBM na sa puso, sa isip ng mga Pilipino na sumusuporta kay Presidente Duterte, at hindi yan makalimutan, lalo na kung papunta na yung mga yan sa polling places. Yan lang ang paraan na makaganti kami. Yan sa ginawa niyo sa pinakamamahal naming presidente. At this coming election, both straight, PDP laban, Duterte 10 ang ibubuto natin. Kung bubuto naman kayo ni sa dalawa, piliin nyo ang dapat. Ako, hindi ako bubuto kay Senator Ivy. Sinabi ko na nga sa inyo na tradisyon namin yan, na hindi talaga kami bubuto ng Marcos now and in the future. Kaya hindi ko pa alam kung sinong ibubuto ko pang 11. Basta ang pang 12 ko si Camille Villar, na talagang totoong supporter ni President Duterte. So yan lang. Mayroon pa namang panahon para makapag-isip tayo kung sinong ilagay natin dyan. But yung mga DDS, ano na sila, na talagang huwag ibuto si President si Senator Jaime. Maganda rin naman yan, kasi pinaninigan nila ang talagang naramdaman nila, nakikita nila kay Senator Jaime. Ako, may good, tsaka may plus, tsaka negative points ako dyan, kung politika ang pag-usapan. But regards to the actual pagbubuto, talagang hindi ako bubuto kay Jaime. Okay? So siguro medyo ngayon, Easter Sunday, dito na lang siguro tayo, na medyo mag-celebrate pa tayo ng konti sa pamilya natin at mga kaibigan. Then maraming salamat doon sa mga nanood dito sa episode na to, at I hope you will press like, paki-press ng like, and then press din nyo ang notification bell ninyo para kung anytime meron akong vlog, maririnig nyo, ma-notify kayo kagad. Then most of all, very important of all is subscribe. Paki-subscribe naman para medyo lumaki ng konti itong channel na to. So hanggang dito na lang. This is Justin Talk News Space. Good evening sa inyo, at sana magkaroon kayong maligayang Easter Sunday celebration. Salamat po sa inyong lahat.